pinoprotektahan ni Radharani ang kanyang mga devotee. Mula sa libro ng Harinam Lilamrita. Isang umaga, maagang umupo si Srila Raghunath Das Goswami sa pampang ng Radhakunda. Sinimulan niyang bigkasin ang nakatakdang bilang ng mga rosaryo ng Hare Krishna mantra. Lubos siyang nalulubog sa pagdarasal, meditation, habang sabay na nararamdaman ang kanyang pananabik sa kanyang si Srimati Radharani. Habang tumatagal ang araw, lalo pang umiinit ang sikat ng araw ng tag-init. Nagsimula ng pagpawisan ng matindi si Srila Raghunath Das Goswami at kasabay ng pagdaloy ng kanyang luha ng pagmamahal, naging maputik ang lupang kanyang kinaluluhuran. Si Srimati Radharani, hindi niya matanggap ang pagkakita sa paghihirap ng kanyang deboto habang abala sa pagdarasal. Kaya personal siyang pumaroon at tumayo sa kanyang likod upang bigyan siya ng lilim gamit ang kanyang alampay. Dahil dito, siya mismo ang sumalo sa tindi ng sikat ng araw at nagsimulang magpawis ng labis. Si Srimati Radharani ay labis ding nasasabik na maranasan ang pag-ibig sa paghihiwalay, labing separation, na nararamdaman ni Srila Raghunath Das Goswami. Kaya bumuhos din ang mga luha ng pag-ibig mula sa kanyang mga mata. Kasabay nito, siya ay labis ding pinagpapawisan sa ilalim ng napakainit na araw ng tag-init sa Brindaban. Dahil sa dami ng kanyang luha at pawis, ang lupa ay lalo pang naging maputik. Sa mga sandaling iyon, dumating si Srila Sanatan Goswami sa Radhakunda at nakita ang buong pangyayari. Nalilito siya at hindi alam ang gagawin. Nakita pala siya ni Srimati Radharani at ngumiti ito sa kanya at bigla na lamang naglaho. Si Sanatan Goswami ay lumapit kay Srila Raghunath Das Goswami at inistorbo siya. At sinabi ang kanyang nakita. Sinabi niya na si Srimati Radharani ay pinagsisilbihan siya at nakuha niya ang biyaya mula rito. Dahil sa kanyang pagkakaupo sa napakatinding sikat ng araw, ay siya pa mismo ang nagsisilbi sa iyo. Nang makita ni Srila Raghunath Das Goswami ang mga bakas ng paa ni Srimati Radharani sa kanyang likod, nagpatira pa siya at umiyak na parang bata. Pinalubag loob siya ni Sanatan Goswami at sa tulong ng ilang deboto, mabilis na gumawa ng maliit na kubo para kay Raghunath Das upang hindi na siya maarawan habang nagdarasal. Ang kwento ay nagpapakita ng tunay na halimbawa ng debosyon kung saan ang isang deboto ay nalulubog ng lubusan sa kanyang pagdarasal at nakakalimutan ng lahat ng nasa paligid. Ang tunay na deboto ay hindi humihingi ng kahit ano mula sa Diyos. Nais lamang niyang magbigay ng kanyang pag-ibig. Dahil dito, ang Diyos mismo ang nag-aalaga sa kanyang mga deboto. Si Srimati Radharani na may milyon-milyong tagasilbing gopis at manjari ay personal na dumating upang pagsilbihan ang kanyang deboto.
napakaganda ng kwento na ito sa pagsisilbi kay Srimati Radharani. At sinasabing, kailangan nating unang lumapit kay Srimati Radharani bago tayo ay makarating kay Krishna mismo. Haribol!